Lang po. Share natin ang ating screen before we start. Okay. Yan. Okay, nakikita na po ba? So yes, magandang buhay po sa inyong lahat. And yes, I'm Geraldine Tambawan po from Fairview, Quezon City. Thank you, sis, for that um, introduction. And yes, no, may nagkakaroon ko ng bagong family dito sa community. And Sis Lori is one of my um, considered coach sisters here, kasama ng aming sponsor, si Coach Herrera. So yes po, I'm 35 years old. Excited din talagang mag-age. Dati nahihiya akong isabihin ng age ko, di ba? Ngayon, excited mag-age. And I am a two-time cesarean section mommy din po. Na hirap mag-lose weight, no? So, ayun. So we will be discussing nga po improving employee well-being in a hybrid model of working. And to continue with my me introducing myself, no? Weight loss program nga po, as you can see, obviously, and I lost a total of 34 pounds in less than 6 months by taking the aloe tea and shake for breakfast consistently and following our meal guide religiously, as well as intentionally nag-add na rin ako ng physical activities. So dating XL and plus size, ngayon small to extra small na lang po. Praise God. And eventually, I added some supplements na din. Ang mga favorite tablets ko ay mga F2 vitamins and minerals, fiber and herb, NRG, cell complex, and yung fiber band natin. So, I used to be a call center employee po when I met Herbalife. Very sedentary and lifestyle po lagi lang nakaupo. Very poor ang eating habits and unhealthy po ang mga food choices and naging obese po talaga ako at nagresulta sa napakadaming discomfort sa katawan. And sabi ng doktor, kailangan magpapayat pero wala naman pong sinabi kung paano. So, nag-try po ako ng mga iba't ibang DIY, mga do-it-yourself weight loss approaches, fasting, keto, diet pills, even diet coffee. Gumastos din po ako sa napakaraming fun runs. Nababawasan ng mga timbang, nababawasan po yung timbang, pero lumalala naman yung discomfort. And I really hate the yo-yo effect. Very unsustainable po talaga. So I'm blessed to have found a solution at Herbalife kasi dito na-transform ang mindset and yung relationship ko with food at pati sa life. Na-improve din, hindi lang ang physical health, kundi pati ang mentality and spirituality. Di ba yung sinabanggit ni Sis Lori kanina, no? Very balanced yung mga sinishare dito sa ating community, no? And first days pa lang po sa program, until now, I feel lighter, better, and energized. And I love it kasi nasusustain ko na. Ang pinakamasaya bawal magutom. I even eat 5 times a day without depriving myself of food I used to love. So, nakaka-amaze kasi posible po pala yun. So, grateful for our sponsors, the Herrera Couple, and this community talaga. And praise God din at na-reach namin ang 50%. So naka-supervisor level na po kami within 5 months at nakaka-attend ng mga higher trainings and international events like the last year's Thailand Extravaganza. And yun nga po yung spectacular, yung pinakaunang event like Sis Lori, no? Pinakaunang event na nagbigay po sa akin at sa asawa ko ng deeper, bigger purpose, why we do what we do and why we should help others. And yung alam niyo po yung how much positive impact na magagawa natin sa pamilya natin at sa ibang tao, lalo na sa community natin. So, I'm so excited about the future because I know through Herbalife, it's possible to reach any health and income goals. I'm blessed to be reminded by Jim Ron nga po, no? Sabi niya, if you want things to change, you have to change. If you want things to be better, you have to be better. And sabi niya din, to live a great life is to serve the many. So yung good change and yung chance na maka-contribute at makapag-serve ka sa ibang tao that will pave the way for you to reach your big dreams, andito na po sa Herbalife. And that's why I love Herbalife. Ayun. So, at nakakatuwa nga po, so I'm blessed na makapag-share no? Ang mga topics natin about exercising, nutrition, about kidney health,
yesterday with Doc Von, 'di ba? So very balanced yung mga nadidiscuss natin dito sa ating community. And ito, today, ito naman, naisip ko na yung sinabi nga ni Coach Joy kanina, no, ang dami po na nagkaroon ng chance na makapag work from home at saka makapag work sa office, yung iba hybrid, no, magkasama. Okay? Nag-umpisa lang naman po yan, 'di ba, nung pandemic, no? Yung yung pandemic po ang nagtulak sa mga employers na talagang um, ipagpatuloy or i-start ang pag-work from home, no? So merong yan positive and negative na naidulot sa atin. Yun nga. So yung positive, natuto yung mga employers na pwede pala magpatuloy yung negosyo kahit na yung mga tauhan ko nasa bahay lang at nagtatrabaho. Okay? Yung medyo challenging part naman sa employer part pa din ay yung ma-focus yung mag-create ng strong company culture, no? And at the same time, yung sa employee part naman, nahirapan na din dahil syempre new normal yun na hindi mo nakakasama yung mga katrabaho mo na madalas mong nakakausap at nakikita physically, 'di ba? So naging challenge siya hindi lang po sa physical ay hindi lang sa mental health pati sa physical health natin. So yung mga employers they are being encouraged na talagang gumawa ng mga initiatives na makakatulong sa pag build ng physical and mental health boost para sa kanilang mga empleyado, no? So over the past 2 years, by the way, itong topic po pala natin ay ginawa or article ni Stephen Conchi, siya yung Regional President Asia Pacific ng Asia Pacific and China ng Herbalife. So, ba't ko siya na-share? Kasi I wanna share na ito pong mga tips na isi-share ko po sa inyo ay galing sa kanya na ginawa niya sa ating company, no? Na over the past 2 years na um, Herbalife has carried out mga various workplace initiatives and policies across Asia Pacific markets, no? Para make sure na yung mental health and physical health ng lahat ng empleyado ay at ano siya at talagang on top pa din, no? So they came up with some managed arrangements, no, and tips based on the experiences. So isa na nga po doon yung prioritize community building at the workplace. So syempre naniniwala po na naniniwala siya na ang company ay more than just a business. They should function as a community. So ibig sabihin yan, bottom line, dapat talaga nag-uusap-usap, no? Nag-interact with one another. So, kung nasa hybrid setup tayo, all right? Pag nasa office, ang sinasuggest niya po na sana ma-redesign yung mga office spaces wherein mapopromote yung pagko-collaboration ng mga empleyado. So dapat meron as much as possible na merong collaboration hubs in mga community building spaces para nakakapag-usap-usap during the time na pumupunta sa opisina or kung nasa hybrid setup or nasa work from home setup naman, pwedeng mag-create ng mga activities, let's say mga via Zoom or 'di ba nagsilabasan yung video meeting platforms like Zoom, Gmeet, FaceTime and many more, 'di ba? Para lang magkausap-usap and thank you na rin talaga sa technology, no, that we can see each other kahit na malala yung lugar kagaya nitong Zoom meeting natin, 'di ba? Meron tayo from Batangas, Laguna and many parts Bohol, pero we are able to meet together, 'di ba? Para to share yung mga best practices with mental health, physical health, and even yung mga um, spiritual activities, 'di ba? So, sinasuggest niya din na mag-design ng mga programs to foster better team relationships. Kasama na dyan ang fitness and wellness team challenges or group activities. Also, pati yung pagsiset up ng mga channels for employees to reach out for work and personal development related support. Okay? So, yung hybrid setup po na yan, ang makakatulong para yung mga challenges natin, no, for employees na mag-aim na mag-build ng mga workplace culture ay masagot. Alright? So, ang nakakatawa po, yun nga, sabi ko nga kanina, these are tips na ginawa nila Stephen Conchi, no? And nakakatawa dito kasi sa Herbalife, for 40 years, we've been changing people's lives, di ba? And nutrition, naniniwala tayo na nutrition talaga is the best way
to or the best start for us to promote active and lifestyle nutrition, no? And at the same time, yun nga, yung sa pagsasama-sama na yun, so I mean, yung mga initiatives na yun, makaka-promote para tumulong, para maging bonded ang mga employees pa din. Alright? So, ang next na sinasuggest niya ay to enhance wellness support as part of the employee benefits. So, um, nakakaapekto din talaga yung physical and mental health dahil sa new normal. Naniwala po ba kayo dyan? Sino yung mga naka-experience na ng mga uncomfort, no, ng mga naging or discomfort nung nag-work ka dati sa offices, ngayon nag-work ka na lang sa bahay, 'di ba? So, yung ang naging challenge ng mga empleyado ngayon ay magkaroon ng conscious career decisions um, na mapaprioritize ang kanilang physical and mental health. I remember during the pandemic na nasa call center ako, I was a trainer back then and hindi kami pinayagan na mag-work from home dahil daw trainer kami, we have to stay in the office, pero lahat ng nasa operations, pina-work from home na sila, pinadala yung mga computer nila. So, during that time, I felt na I was left behind. Bakit nagpa-promote pa ako para para magstay sa opisina at di ko makasama yung mga anak ko. So, alam niyo yung ganong sitwasyon yung ganong pag-iisip during that time na lahat nagkakasakit na, tapos ako magsistay pa rin sa office, papasok pa din ako, naglalakad ako dahil walang transportation. So, yun yung mga turning point. So, yung iba may pwedeng na-experience yung ganon, or yung iba talagang dahil nga nasa bahay na sila, so they may be happy at first, pero there are challenges. So, yung mga empleyado, alright, or yung mga employers rather, they are being encouraged na mag-offer ng mga subsidies for memberships na makakatulong nga, 'di ba? Sa physical health ng kanilang mga empleyado. Okay? What else? Mag-organize ng mga group workouts and health talk sessions by external experts, pati yung mag-offer ng mga mental health assistance programs that provide confidential on-demand counseling services to help employees cope with personal and work-related problems. So yun na nga, during the time ng pandemic, tas dun sa nalipatan kong company, nakakatuwa kasi they have this inclusion in their HMO na pwede kang mag-consult sa mga experts like sa psychologist for free, para meron kang ilang sessions na free. So, na-feel ko na, okay, maganda nga talaga siguro na merong mga ganitong outlet, yung company na ino-offer, talagang po-focus yung mental health ko. Siyempre, very important, no, yung mental health natin habang nagtatrabaho, na wala tayong iniisip na iba habang nagpo-focus tayo sa ginagawa natin to perform at our best. So, pinopromote or ini-encourage din na mag-consider ng providing employees with greater work flexibility. Ayun nga, pwedeng sa schedule ito or pwedeng sa setup sa work, na kung pwedeng may work from home at meron ding work in the office. And dahil nga doon sa mga pinagdadaanan ng tao during pandemic and post-pandemic, Steven also encourage that yung mga leaders natin or yung mga leaders sa company, no, na makinig sa kanilang employees with their feedback on how to better their work setup. Okay? So, mapapansin nyo, yung dalawang nabanggit kong tips ay para talaga sa mga employers, kung paano sila makakatulong sa kanilang empleyado to have a physical or to promote physical and mental health. Okay? So, ang nakakatuwa dito sa ating community, no, may mga nutrition clubs din tayo. So, let's say dun sa company ninyo, no, walang ino-offer na mga ganong benefits. Don't be sad, no? Pwedeng ikaw yung mag-start niyan, okay, as a distributor, okay, or as a wellness coach. You can reach out to your sponsor as well, na you can bring them to the nutrition club, or you can create that community in your company, no? We even have these corporate events we conduct, company wellness, no? We can yung mga sponsors or ikaw mismo distributor, you can also talk to your HR department. Maybe ikaw yung mag-initiate kung paano gagawin yung ganong
set up wherein ipopromote mo yung wellness and um, health, no, and nutrition. Okay? So, next, encourage tayo for good nutrition habits. Okay? Ano ba yung good nutrition habits? Ako, nung sa nabanggit ko nga po kanina, di ba, I had sedentary lifestyle. I didn't know what good nutrition habits is. Alam ko lang, yes, kailangan magpa-healthy, pero yung understanding ko about nutrition or nutritious food ay mas dumalim lang nung nandito na ako sa community at nung, syempre, nag-aalat na ng time to learn more. So, we're so blessed kasi meron tayong ganitong mga platform. Meron tayong VNC na tumutulong, nagbibigay ng special topics, nagre-remind sa atin about the pillars of good health, kagaya ng shinare ni Coach Cecil kanina, di ba? Very important. Sometimes kasi kahit alam na natin, but when we are being reminded, no, mas nagkakaroon tayo ng dahilan na, okay, I have to go back on track. Okay? So, ano ba to? So proven ang good nutrition ay susi sa pag-improve ng physical and mental health. Okay? So what does this mean? Magka-link po kasi ang physical and mental health. So employees should also take the necessary measures to maintain both their physical and mental health. So hindi lang to um, trabaho or hindi lang ito responsibilidad ng ating employers. Okay? We employees must also take the necessary measures para maging healthy tayo mentally and physically. Okay? And studies show, yung article ng Harvard Health Publishing, okay? The studies show that the risk of depression is 25% to 35% lower amongst those who eat balanced meals consisting vegetables, fruits, and processed grains and protein. Okay? So, di ba, tama po ba na kapag maganda yung pakiramdam natin, okay, less likely tayo makakaisip ng mga negative things. Kasi mas masaya ka, mas wala ka nararamdamang masakit sa katawan mo, mas nakakapag-focus ka sa mga mas magagandang bagay. Tama ba? Okay? Kasi nalala ko ako noon nung ang dami kong discomfort sa katawan, I really felt na mamamatay na ako. So sabi ko, ang dami kong nararamdaman, parang anytime kukunin ako ni Lord. Ginagawa ko naman yung part ko para maging healthy, no, bago po mag-Herbalife, no. Kaya I even decided na kumuha ng health insurance na may benefits na sabi ko para pag nawala ako, may maiwan ako sa mga anak ko. So alam niyo yung ganong pag-iisip na nawawala na yung focus mo sa magandang future instead na napupunta sa ay mawawala ka na anytime soon kasi masama yung pakiramdam mo. So that's why this is really itong ginawa namin na desisyon na magtuloy-tuloy na really magpaka-healthy. Hindi naging bonus na lang po talaga yung pag-lose ng weight, no. Very important po ito sa amin. Kaya yung maka-share din po sa iba ay isang honor po para sa akin, no. And yun nga, yung pag pagiging healthy natin is really a decision. And we have to make conscious effort to eat balanced meals every single day. Kasi nga, yung balanced meals, whether nagtatrabaho ka sa opisina or sa home, sana hindi yan maging hadlang, no? Hindi maging hadlang yung pagtatrabaho mo sa bahay or sa opisina para kumain ka ng balanced meals. Kasi nangyayari sa atin, di ba, pag nasa opisina, ang sinasabi natin, kasi ito na yung malapit, yung mga fast food. So, as much as possible, kung kaya nating pumili ng mas maganda or yung mga pagkain na mas makaka-benefit sa ating katawan, that's better. Okay, for example, no, lagi ko pong sinishare sa mga alaga ko, imbis na kumain ka ng mga, let's say, fried na pagkain, why not use yung, or why not opt for mga baked or mga sauteed or yung mga nilaga, yung asin yung mas magiging konti yung fat content and bad fats na magiging cholesterol sa katawan natin, no? So, it's just a matter of instead of pizza, although hindi ko sasabing bawal mag-pizza, bawal yung mga fried foods. Kung meron kang option na imbes na kumain ka ng mga fast food, why not magbaon ka ng mga prutas sa bag mo para kapag nagutom ka, ang kakainin mo, natural food at hindi yung makaka-contribute doon sa sama ng pakiramdam mo. Okay? So a balanced nutrition diet ensures that the body gets nutrients, vitamins, and minerals it needs to function. Siyempre, kapag maayos yung pakiramdam natin, talagang nutrition talaga. Okay?
nakakatuwa, again, dito sa community natin, okay, our products work together towards our goal, no? Health, towards making healthy eating habits. Okay, ako mismo po, dito ko natutunan ang pagkakaroon ng tamang food choices and ng healthy eating habits na before I even do 16 to 20 hours fasting, pero sumasama yung pakiramdam ko kasi akala ko yun yung tamang way ng pagpapapayat. Akala ko kailangan ko lang mag-focus sa timbang. Hindi pala. We really have to focus on our nutrition. Okay, balance ba? Tama ba yung nakukuha ng katawan natin? So ngayon, hindi na ako nagpapagutom ng ganong katagal. Okay? I even eat 5 times a day, nabanggit ko kanina. Pero I'm sustaining the result. I'm sustaining the weight na gusto ko. Okay? So, dito sa community natin, it's really important that you stay here and learn, keep on learning. Okay? Hindi mo alam, baka yung learning na nakukuha mo, hindi lang para sa'yo, pero para sa mga mahal mo sa buhay. Diba? Alright? So lastly, take time for physical and mental health. Okay? So, ano ba to? Sa same survey po, sa 2021 Herbalife Asia Pacific Health Inertia Survey, no? They found that Singaporeans attributed exercising more as an important reason for their improved physical and mental well-being during the pandemic. And 53% din po na-improve ang overall well-being sa pagbibigay ng time sa kanilang sarili, okay, like personal time and space. Okay, so makaka-maintain ang physical and mental wellness natin kung nag-engage din tayo sa physical health natin. Di ba nabanggit to kanina ni Coach Cecil, physical activities at mental health, kasama po yan sa 7 pillars of good health. So how can we do that? How can we promote this in our own team, for example, sa opisina, or pwede sa mga ka-close mo, or pwedeng sa family mo, no? Find a creative outlet by reconnecting with pastimes or favorite hobbies. Okay? You can also stay active through recreational activities. Kahit yung mga simpleng, yan, yung pagbabike, pagja-jogging, walking together, maybe during your lunch break, umikot kayo doon sa opisina nyo kung meron kayong ganong option, or sa labas ng ano nyo habang nag-uusap kayo, lakad-lakad lang, no? Para at least kung sedentary yung buhay, kagaya po sa amin dati sa call center, no, nakaupo ka lang pagdating mo sa loob, edi during your break time, sana lumabas ka at libot-libot ka kahit sa loob ng company premise, no? Para at the same time, yung katawan mo, nagkakaroon ng chance na gumalaw-galaw. Okay? So, mag-practice din ng meditation. Ako, na-realize ko na nakadalawang notebook pala ako during the pandemic. No? I do meditation and journaling. Kagaya ng sinasabi ni Coach Cecil, no? Nakakatulong to promote mental health. Okay? And lastly, connect with friends and family either over a meal or an activity. It is proven na tayo, syempre, di ba sabi nga, walang sino man ang nabubuhay. Para sa sarili lamang, di ba? So tayo, pag nagko-communicate tayo sa ibang tao, it's part of mental health na pag nakikipag-usap tayo sa ibang tao, lalo kung kumukonek ka sa mga family members mo, nakakapag-boost yan ng positive mood. Basta ang pag-uusapan nyo lang din sana, kayo mga positive things, no? Yun. So, yun nga, isa pa sa nakakatuwa dito sa ating company, talagang mareremind ka palagi na you talk to one another. Actually, we're even asked to talk to at least 10 people a day, di ba? Yun pa lang na kumbaga kung i-impose mo sa sarili mo, I have to talk to 10 people a day. Yung mental health mo, mapopromote na ka, mabuboost na kaagad eh. O, di ba? So, no wonder, Herbalife is #1 in the world. Di ba? Hindi lang sa dun sa pagiging super brand, pero in weight management and well-being. And again, this is #1 in the world. Kahit i-search nyo po yan, tanungin nyo si Siri. Okay? So, as a conclusion, no, yung ating well-being po, okay, we may be working in a hybrid setup, or maybe work from home ka lang, or nasa opisina ka din. Yung ating well-being, hindi natin kailangang ipa-shoulder sa ating employer. Kasi this is also an effort that must be made from our end. Okay? So itong apat na to, yung mga sinasuggest ni Stephen Conchi. Okay? Pero again, if you can make something else that will make you feel na mas nakakapagbigay ng joy sa'yo, hindi lang happiness, nakakapagbigay ng joy, continue doing it. And
Bakit? Sabi nga, no, share ko lang po ito na sabi ni Jim Rohn, work harder on yourself than you do on your job. If you work hard on your job, you can make a living. If you work hard on yourself, you can make a fortune. So, natutuwa po ako kasi nung nabasa, ito yung pinakauna sa nabasa ko at naka-inspire sa akin kung bakit ba ako magpapaka-healthy? Bakit ba ako magpapalose ng weight? Okay? So, noon ko na-realize na pag pala inuna ko muna yung sarili ko at naging healthy ako, magiging blessing ako sa iba. And true enough, yung mga nakakita po ng mga transformation namin, sila yung nagtanong sa amin. And eventually, hindi po namin na-realize or hindi namin um, na-imagine or pinlano na magiging negosyo namin yung Herbalife or magiging side business po namin siya. At pwede pala kaming magkaroon ng extra income with just our result, no? So we just worked hard on ourselves by doing what we did, no? And it became a habit na ngayon pinaprioritize na talaga namin ang aming health. Kaya sabi ko nga po, hindi na ako nagmimiti sa pag-aalo tea and shake. So sana kayo din, okay, bukod sa pag-take care ng inyong nutrition, let's also remember yung 7 pillars of good health na shinare din ni Coach Cecil kanina to ensure na yung well-being natin always on top. And syempre, spirituality, okay, every Sunday, we have the sharing from Mother Arlene, pero kung makakapag-meditate ka on your own time, na makakapag-spend ka ng time kay Lord, kung lahat ng blessing na yon mapapasayo basta nagsispend tayo ng time kay Lord. Ayun lang po, and thank you so much po. Sana may naibigay ako at nakapag-add value sa inyo today. Thank you! Back to you, Coach Lori. Yes, type 1 naman